Minsan lang maglaro si Wesley sa Title Tuesday, nakaharap pa niya si world number 1 Magnus at umabot po sa gitgitang 100 moves. Ano? Yan po ang ating pag-aaralan, pero bago natin pasadahan, ay bigyan ko muna kayo ng iiwang puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun, ano? Hango na naman sa katatapos lang na White and Z. Ongoing pa pala mga kamatyas. It's why to play. Ayan, hindi pa pala to natatapos. Ongoing pa lang ang White and Z. Talagang kinukuhanan na ng Internet Chess Club. Mga bago po mga puzzles dito. Kung wala pa kayong Internet Chess Club, mag-download na po kayo. Downloadable sa Play Store and App Store. Bakit ba si Wesley ay tuwang-tuwa sa thumbnail pa lang at sumisigaw naman ng pagalit itong si Magnus? Malalaman natin. Ang ginawa ni Magnus nag D4, D5 si Wesley, C4, E6, Knight C3 at tinirahan po ng Bishop E7. Kaunting kaalaman lamang sa opening, kaya po ginaganyan, Bishop muna, himbis na Knight ang ide-develop, iniiwasan kasi ng black yung ganitong variation, yung exchange na nagbi-Bishop G5 na ito po napakalawak na ng teorya ng pagka-bookline. Napakaganda din ng puti dito. Kaya yan po ang gustong iwasan ni Wesley kung bakit nag-Bishop E7 muna siya. Pero hindi pa rin naawat si Magnus. Kinain-kain pa rin pero sa Bishop F4 na lang lumanding. Hindi na sa G5. Hindi pwede. Knight F6, E3, castling, Bishop D3, at nag-C5 at dito po nag-apply si Wesley ng medyo kakaibang variation na gusto kagad niyang pasabugin ang gitna. Dito po kasi ang pinaka-normal na kadalasang ginagawa yung C6. Pasolid lamang sa D5 pero dito C5. Kinain lang ni Magnus. Takes. Bakit kinain? Para po magkaroon ng isolated D-pawn ang black or si Wesley. Knight F3, tuloy lang sa pag-develop. Bookline pa ito, nag-castling. Bishop G4, talagang naman antutulis ang developments ni Wesley. At nag-H3, kinain lang. Bakit po kinain? Kain. D4 para pasabugin kagad sa gitna. At wag manatiling may isolated pawn dahil pipilahan talaga yan mga kamatyas. Kapag napilahan yan, ay nako, delikado yan, baka bumagsak. Knight E4, tineret muna. Ang bishop, kinapture, and tinakes po ng bishop. Ayan, dito po, kung ako ang puti dito, gusto ko queen takes para may tempo threat doon na matchas. Pero syempre, si Magnus ang tumira, mas accurate yan. Mas matindi yan. At nag-queen E7, in-applyan ni Wesley ng lalim. Ano? Kasi kung kainin yon, tipong makukuhanan ng pawn, may bitin din naman sa pawn E3. Kaya ang ginawa dito ni Magnus, nag-rook AE1, tinapatan mismo ang reyna para pag-capture dyan, may threat na bishop takes pawn, may threat doon na mabigat sa queen. Pero ito po ay novelty dahil nangyari na ang posisyon na to exactly ang ginawa naman ni Praggnanandhaa kay Wesley. So mismo din, rook AC1. Naging laro na pala ni Wesley ito kay Pragg Kaya may experience siya. Inulit ni Wesley lang. Pero rook AE1 ang pagbabago ni Magnus. Nauulit lang ang opening. Kinapture, capture na, capture, at nag-queen C5. Okay, bishop kay Magnus. Parang pabor sa akin dito sa posisyon ni Magnus. Bishop yan Malakas yan, powerful yan sa open position. Rook C3, hinabol ng atake. Queen A5, may counter attack, nag-A3 muna at nag-Queen B6. Inatake ni Wesley ang pawn B2. Bagamat dito po mga kamatyas ay may threat pero binad mo ba ng computer? Ang gusto ng computer dito medyo mahirap makita, no? Queen E5. Parang hindi magagawa sa human eye. Parang walang threat Tapos, Knight D4 and Rook AC8. Yan po ang gustong ipatira ng computer. Pero, balik tayo sa ginawa ni Wesley at dito kumapture na, capture, at bago kainin yung pawn sa C6, sinecure muna ni Magnus na safety yung kanyang B-pawn, binasag ni Wesley. Kumbaga wala na siyang pake, sige kainin mo na ang weak pawn ko, babawian naman kita sa B4. Yun ang sinabi ni Wesley. Para may counter pasabog, pero kinain, okay, pin muna, at kinain ni Magnus. Dito po, hindi na sumang-ayon ang computer sa tira na yan. Ang gusto ni Stockfish ay rook B1 at kung may mapoproduce na pass pawn ang puti sa B file. Hindi sa A file. Rook pawn pa rin yan. Sa karamihan po ng endgames, usually pag rook pawn ang naiiwan, maraming tabla. Yung losing side natatabla.
Okay, pinagpatong battery, pinagpatong din atake sa weak pawn, babawiin na pero ayaw ni Magnus ipabawi at nagpasingaw muna sa back rank, baka mamaya tamaan. Ganun din, extra pasingaw din si Magnus para magki-King G2 mga ganon. At nag-Rook E8 para may trabaho na ang Tore, King G2. Nag-Rook A7, okay, waiting lang, secure the protection ng 7th rank, nag-H4, extra space, at nag-Queen B7, Rook C4. Ayan na, kasi parang wala ring gagawin eh. Ano ba talaga ang gagawin? Nag-abang lang si Wesley at yan na nga ang iniintay niya, ang Queen to Queen. Okay, lamang ng isang pawn si Magnus pero napakadelikado nito sa side ni Wesley. Kasi nga, yung ngang walang lamang na pawn si Magnus, equal lang, napipilit eh. Yung pa kayang may isang pawn pa. Kaya, ingat-ingat talaga Wesley pag si Magnus ang kalaban sa endgame. Nag-Rook E6 lang. Check, angat, at nag-Rook C7. Check muna, baba, at dito, Rook A5. Natuto rin ako dito mga kamatya sa endgame na to. Pagka ganito pala, wag lubos-lubusin na kainin. Kailangan dito para maganda laban ng black, lalo na nasa losing side, ano, may extra po ng kalaban, panatilihing dalawa tore. Huwag yung isa lang ang tore. Yari pag isa lang ang tore. Makakalapit yung king dyan, and then matutulak-tulak yung pawn. Madali lang. Pero pag dalawa ang tore, dalawa ang panggulo. Yan po ang tatandaan natin sa ganitong dalawang toreng labanan. Ayun, pinagpatong na. Kumounter si Magnus doon. Alam naman niya, expected niya talagang nalaglag yung A-pawn niya. Pero may bawi pa rin. Lamang pa rin siya ng isang pawn. Pero medyo less worries na dito si Wesley dahil 3 versus 2, same side. Medyo madali-dali at malapit-lapit ang pag-intindi. Hindi kagaya nung mayroong isang malayo. Nako, minsan nakakadelikado pa yon, no? H5 para pantay lang sa space at nag-Rook F5 inatake. Siyempre kailangan depensahan. Chumek, gumanon at nag-Rook E7. At dito na naman ay makikitaan natin ng pagkapilit boys or pilit boys team leader. Itong si Magnus mga kamatyas. Magaling mamilit to, di ba? Tingnan natin kung hanggang saan ma-endure ni Wesley ang mga kaparaan ng ia-apply dito ni Magnus sa pamimilit. 100 moves to. Napilit kaya mga kamatyas, no? Napilit kaya o talagang namilipit din si Magnus dito? Galit sa thumbnail eh. Si Wesley tumatawa eh. Bakit kaya? Ayan. Nai-enjoy ba ng mga bata ang thumbnails natin? Cartoon eh, no? Yan. So dito, okay, naghahanap po ako ng progress. Samantalang si Wesley, bakod lang, bakod. Ayaw niyang palampasin yung white king. Yan po ang technique ha. Hindi baling magtrabaho ng magtrabaho ang tore, make it sure yung king ay hindi po aktibo para walang magawang progreso. Okay, bakod lang, bakod. Gumanon, ganon. Ayan. Okay, Rook B5 and then gumanon, bakod lang, check baba. And hanap-hanap pa rin si Magnus. Ayan. So dito po syempre ha, wag basta-basta makipag-capture ha. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang, tiyaga-tiyaga, check. Baba lang, threat ang pawn, angat lang depensa, at check. Okay, ganun-ganun lang. Yan lang ang technique. Importante, di makatawid yung king natin kung makakarating pa doon ng mga ganun-ganun, ano? Yan ang kailangan pigilan. Okay, gumanon, Rook B5. Yan. Unti-unti yata nakakalapit. Unti-unti nakakalapit. Gumanon, abang lang din, ganon, check. Paatras, abang-abang lang, abang-abang, at gumanon, check dito, baba lang din. So, syempre dito, nag-iisip si Magnus, paano ko ba pipilitin to? Mapapahiya ako sa aking asosasyon, organisasyon, na buong grupo na Pilit Boys Team Leader. Kailangan kong pilitin to until the last drop of time control. Ika nga. Yan check, ganon. Rook F5, di ba? Nakakita na kayo, nakaka-relate ba kayo sa kung Pinoy na magkalaban to, tingin ng tingin yung dumidepensa. Kasi ibig sabihin, ayaw mo pa itabla. Ayaw mo pang itabla. Ganun talaga, boses, coach. Ayan, gumano, no? Lahat ng kaparaanan. Ayun. Dito po mga kamatyas, isang wais na desisyon ang in-apply dito ni Wesley na hindi ko mo one pawn down, talo na. May mga anggulong, paano ngayon ipapanalo ng puti? Yan ang malaking katanungan. Paano ipapanalo? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Wala, hanggang ganun lang. Kasi po kung isasabay na ganun, wala na. Very elementary.
O sabi nga ng narinig ko dati, elementary in-game yan eh. Yun, narinig ko yun dati nung nasa Iloilo ko. Narinig ko yun. Very elementary na yan eh. O, napaka-elementary daw ng endgame na yan mga kamatsas. Ibig sabihin, napakadaling itabla. Rock pawn yan, lagay mo lang doon, pabalik-balik ka lang, tabla na eh. Okay, kaya hindi pwedeng basta-basta mag-G4 dito ang puti mga kamatsas. Kailangan, yan, king opposition, ganon. Nag-aabang, no? Pinapasala ni Magnus yung paa. Kaso, wala nang progreso to. Paano pasasalahin yan? As long as the black can control the G4, nag-English. King H2 gumanon, king opposition, angat, king F3. Ayun, ayoko na mag-English, baka magkaduguan pa ng ilong. Matagumpay na sa ika-100 move, tabla. Si Magnus ngayon, hindi ko napilit! Hindi niya napilit. Bigo, ang Pilit Boys team leader na mapilit. Samantalang si Wesley, tatawa-tawa lang. Draw talaga yan, draw! Ayan po mga kamatsas. Pero bagamat nagsisisigaw si Wesley sa larong ito, si Magnus pala. Sino ba ang nag-champion? Walang iba kung hindi ang world number 1 pa rin ang nakakuha ng kampiyon. Grabe, linggo-linggo. $1,000 na ibubulsa ni Magnus ng parang napakadali lang. Okay, si Wesley po ay not bad. Top 10 pa rin naman sa dami ng sumaling Grandmasters dito. Ayan, second, Dennis Lazabic, Jeffrey Song third. So, tatlo lang po ang may premyo, no? Hindi ko alam kung top 5 ba. Pero usually po, tatlo lang talaga to eh. Pero ewan ko. Kasi alam nyo naman ang Title Tuesday, maraming premium pinamimigayan. Yan po ang update natin dito sa katatapos lang na Title Tuesday. Sana po natuto kayo mga kamatsas. At muli po sa mga di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, lambing lang. Malaking tulong na po yan sa channel natin. At sa mga gustong sumali sa ating raffle for next week, live streaming ng Internet Chess Club, tapusin nyo lang po ang mga task na makikita nyo po sa loob ng Google Form link na makikita nyo po sa description below para makasali kayo sa ating ginagawang paraffle linggo-linggo gamit ang Internet Chess Club. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.